Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat Ama. Muli po nasapit naming matiwasay ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po Ama, nakapagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, nakapagdaraos pa rin kami ng ganitong pagsamba sa tulong ng teknolohiya. Patuloy naming natutugunan napakahalagang pananagutan namin na ikaw ay aming sambahin habang kami po ay nabubuhay. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat Ama sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga biyaya at mga pagpapala. Salamat sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Tawarin mo po kami sa aming mga sala. Pagingdapasin mo po kaming lahat. Maawa ka aming Ama. Wala kang isatakwil sa iyong mga lingkod. Maawa ka po. Ang pagsamba namin ay makapaglulot sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, salamat din po ng marami sa iyo. Sa iyong pagtulong sa amin araw-araw, sa aming buhay habang naglalakbay kami sa daigdig. Ikaw ang lagi naming nilalapitan para kami ay ilapit sa Ama. Salamat lagi mong dinirinig ang aming mga daig. Salamat sa mga kaaliwan at inspirasyon sa panahon ng mga kalumbay at mga suliranin. Naroon ka't dinadamayan mo ang iyong mga hinira. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng iyong mga lingkod. Kaabagan mong muli kaming ipamagitan sa Ama. Tatanggapin naming muli ang mga aral na itinuro ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Ngayon sa pagsambang ito'y muli naming sasariwain. Habagan mo pong muling igayak ang aming mga puso. Tulungan mo pong patuloy na sumampalataya kami. At makita mo patuloy naming ibinubuhay ang lahat ng mga aral mo. Upang kami ay ihatid sa kasakdalan ng pananampalataya at sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa pagdating ng araw. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Manatili po ang iyong awa at pag-ibig sa amin. Kapamalagi po kami sa aming matibay na pag-asa sa kaligtasan. Agalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mga mahal na kapatid, binibigyan po natin ng malaking pagpapahalaga at atin pong iniingatan ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa bisa po ng ating kahalalan ay nagkaroon tayo ng karapatan at pribilehiyong maging mga anak ng Diyos. Tunay po na napakapalad natin sapagkat sinasamasa natin ang mga biyayang hindi tinanggap ng maraming mga tao sa sanlibutan. Kaya marapat lamang po na samantalahin natin ang pribilehiyong ibiniyaya sa atin upang makapanasiling matatag sa ating kahalalan at maipagsagumpay po natin ito hanggang sa wakas. Ano po ang dakilang pribilehiyong sinasamasa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Juan 15:16, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo ay yung karapatang manalangin sa Ama upang humingi ng pangangailangan sa pamamagitan niya ng Panginoong Jesucristo. Ano mang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, sa pangalan ni Kristo, ay maibigay niya sa inyo. Lahat ba ng tao ay nakinabang rito, mga kapatid? Ang tinutukoy ba rito ni Kristo yung mga inirang niya, mga tao ng sanlibutan? Lahat ba ng tao ay tinatamasa ang pribilehiyo kapag humingi at bibigyan ng Ama? Hindi po. Hindi lahat ng tao ay nagkapanad na masa mo ang biyayang mula sa Diyos. Na kapag nanalangin at humingi ng pangangailangan sa Kanya, ibibigyan niya. Ano katunayan? Sa Kawikaan 1:28 at 24, ang sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin. Nananalangin. Ano sabi ng Diyos? Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. O di hindi na lahat may karapatan manalangin at humingi sa Diyos at bibigyan ng Diyos. Minsan tiniyak nga na siya, hindi ako sasagot. Hindi nila ako masusumpungan. Sino lamang ang tiniyak ng Panginoong Jesucristo na kapag humingi ay bibigyan? Ayon sa Kanya kanina, ang mga tinawag at hinirang ng Diyos. Kayo hinirang ko at akin kayong inihalal. Kailangan hinirang ka. Kailangan tinawag ka ng Diyos. Pinili ka. Chosen. Sino ba ang tinawag at hinirang ng Diyos? Sa Colossus 3:15, ang sabi, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Alin ang iisang katawan na kinaroroonan ng mga tinawag at hinirang ng Diyos? Sa Colossus 1:18, ang Iglesia na si Kristo ang ulo, alalaong bagay ang Iglesia ni Kristo. Hindi naman kayo iyan. Anong sabihin nila? Hindi raw tayo kasama. Iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Kaya itanong natin, meron bang katunayan sa Biblia na tayong ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo ay mayroon ding pribilehiyong kapag humingi sa Diyos ay bibigyan niya? Meron bang pahayag ang Diyos na nakasulat sa Biblia na partikular na tumutukoy sa atin? Ikatlong bahagi, ikatlong grupo ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo patungkol sa karapatang manalangin sa Diyos. Meron. Sa Zacarias 13:8 hanggang 9. Ano sabi ng Diyos?
sa kanyang hula na mangyayari sa lupain na siyang Iglesia ni Kristo. Sa hulang ito ay inilalarawan ng lupain ang Iglesia ni Kristo. Ano sabi ng Diyos? Mangyayari na sa buong lupain ang Iglesia ni Kristo. Sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Sino po ang dalawang bahagi ng lupain na mahihiwalay at mamamatay? Alam na natin yan, mga kapatid. Sapagkat doktrina po yan. Dinodoktrinahan pa lamang sa itinuro na sa atin yan. At meron ding mga pagkakataon sa mga pagsamba ay nababanggit din kapag ang leksyon ay patungkol dito. Ang mga Hudyo at mga Hintil na nasawag na sa Iglesia ni Kristo sa panahon ni Kristo at ng mga apostol, sila ang una at ikalawang bahagi. Sabi nga ni Apostol Pedro sa Gawa 2:39, sa inyo ang pangako, yun ang mga Hudyo, at sa inyong mga anak, yun ang mga Hintil, anak ng mga Hudyo sa pangangaral. Pero meron pang ikas. Pero yung una at ikalawa, Hudyo at mga Hintil, sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Ano mangyayari? Ang sabi sa hula ng Diyos, mahihiwalay at mamamatay. Natupad ba yun? Opo. Nahiwalay sa pananampalataya, natalikod sa pananampalataya. Sapagkat sumunod sila sa mga aral ng demonyo. Sa masamang mga aral, maling mga aral na itinuro ng mga bulaang tagapangaral. Ang iba'y ay sabi, mamamatay. Marami rin kasing mga Kristiyano noon na nananindigan sa pananampalataya. Hindi din tinanggap yung maling mga aral na itinuro ng mga bulaang tagapangaral. Lamang, ano ginawa sa kanila? Pinagpapatay. Kaya natupad ang sinabi ng Diyos. Dalawang bahagi, yung 2/3, mahihiwalay at mamamatay. Pero may ikatlo na mahihiwa. Sino ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo? Ipinaliwanag ito ng mga apostol. Sa Gawa 2:39, yung sabi ko nga kanina, sa inyong pangako, mga Hudyo, at sa inyong mga anak, mga Hintil, at sa lahat ng nangasa malayo. Malayong panahon at malayong dako. Malayo sa panahon ng mga apostol, malayo rin sa dako ng mga apostol. Maging ilan man ang tawagin ng Diyos, nating Diyos sa Kanya. Tayo na taga malayong silangan o Pilipinas, malayo sa dako ng mga apostol noon. Sa panahong mga wakas ng lupa, malayo sa panahon ng mga apostol. Tayo po ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo. Ano pangako sa atin ng Diyos? Balikan natin ang Zacarias. Ang sabi ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Hinahanap natin, meron pang partikular na pangako ang Diyos patungkol sa karapatang manalangin sa Kanya para sa atin tayo na taga yung ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, sa mga wakas ng lupa. Mayroon ang Diyos mismo ang nagpahayag. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Hindi lang karapatang tumawag sa Diyos, kundi pati na ang dinggin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, aking sasabihin siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Kaya pagka tayo nananalangin, pagka sinasabi natin sa ating panalangin, Ama, na aming Diyos, karapatan natin. Ang Diyos mismo nagpahayag nun. Kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Napakapalad natin. Sapagkat nakabilang po tayo sa nagtamo ng dakilang biyayang ito. Napakalaki ng ating bensaha kaysa mga tao ng sanlibutan, lalo na sa mga panahon ito ng maraming kapahamakan at mga kaguluhan at pandaigdig na krisis sa kabuhayan. Meron tayong Diyos
na makapangyarihan sa lahat, na matatawagan at mahihinga ng tulong, at laging nakahandang sumagot at tumugod sa ating mga panalangin. Ang Diyos mismo ang nangako, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at sa akin silang diringgin. Kaya hindi tayo dapat mabahala. Sa panahong ito, mga kapatid, ano man ang nangyayari sa mundo, ang mga magulang ay hindi po dapat mag-alala kung paano maitataguyod ang kanilang pamilya. Ang mga anak ay hindi dapat paghinaan ng loob sa pagsasakatuparan ng kanilang mga hangarin sa buhay. Ang Diyos na puspos ng pag-ibig at habag ay lagi pong naghihintay sa ating mga panalangin. Kaya ano lamang ang kailangan natin gawin? Lagi tayong manalangin sa Diyos at maghabilin sa Kanya ng ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng katuparan sa ating mga inilalapit sa Kanya. Subalit, bakit po? Mayroong mga kabilang nasa bayan ng Diyos. Sa panahon natin, Iglesia ni Cristo na. Pero hindi nila tinatamasa ang biyayang kapag humingi sa Diyos ay Kanyang bibigyan. Sa Mikas 3:4, ang sabi ni Propeta Mikas, darating ang araw na kayo'y datain sa Panginoon, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Bakit? Ang sabi niya, hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasama ang ginawa. Ang kausap dito ni Propeta Mikas, mga kapatid, hindi naman mga tao ng sanlibutan eh. Bayan ng Diyos noong una ang kausap niya, ang Israel. Tayo, ang Iglesia ni Cristo, ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ang Israel, sinabi ni Mikas, hindi na sinasagot ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Kaya, kung tayo ay tutulad sa mga Israelita na mabubuhay sa kasamaan, mangyayari din sa atin ito. Tatawag tayo sa Diyos, hihingi tayo sa Kanya ng pangangailangan, hindi niya tayo tutugunin. Bayad tayo ng Diyos, kahit pa. Gumagawa ka ng kasamaan eh. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Isaiah 59:2, doktrina po yan. Ang kasamaan o mga kasalanan ang siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya mayroong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero sa harap ng Diyos, hiwalay na sa Kanya. Dahil sa kasamaan. Gumagawa ng masama, nabubuhay sa kasamaan. Ayaw tigilan ng paggawa ng masama. Magagalit ang Diyos. Sasamahan ka ba ng Diyos? Hindi. Iglesia ni Cristo, pero hiwalay na sa harap ng Diyos. Kasi ayaw niyang iwan ng kasamaan. Sa makatwid, mga kapatid, niwawalang visa ng mga kasamaan ang karapatan at pribilehiyo ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit lagi tayong pinapayuhan na mabuhay sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Wag na wag po tayong mabubuhay sa alinman sa mga kasamaan o mga kasalanan. Opo, mga tao tayo, nagkukulang, nagkakamali, nauhulog sa pagkakasala. Pero wag kang mabubuhay sa kasalanan. Nauunawaan ng Diyos ang kahinaan natin bilang tao. Pero nariyan siya at ang Panginoong Yesus na laging nagbibigay sa atin ng lakas. Nariyan ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin kung ano dapat natin gawin. Kung tayo magpapasya sa ating sarili, pipiliin natin ang paggawa ng masama, paano ka papatnubayan ng Espiritu Santo? Paano ka papalalakasin ng Diyos?
Kaya lagi nating piliin ang pagsunod sa Diyos. Huwag tayong bumanay sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit sa harap ng Diyos ay hiwalay na dahil sa kasamaan. Kahit pa magpukol ng mga pagsamba sa Diyos ang ganitong uri ng mga kaanib ay hindi rin tatanggapin ng Diyos sapagkat ang gayong mga pagsamba ay hindi nakalulugod sa Diyos. Tinalakay natin yan sa nakaraang pagsamba. Kahit pa ang leader ng bayan ng Diyos noon, ng Israel, na si Saul, na siyang hari noon, ang unang hari ng Israel. Naghandog, nag-ukol ng pagsamba sa Diyos. Pero hindi sumunod sa tagubilin ng Diyos. Hindi nga tinanggap ng Diyos eh. Pagkatapos ay inalis pa sa pagiging hari. Ganyan po kahalaga sa harap ng Diyos ang pagsunod. Yung pagsaboy mo ay walang halaga sa Diyos. Kung ito'y bunga ng hindi pagsunod. Bukod sa hindi sasagutin ng Diyos, ano pa ang masamang kalagayan ng mga lingkod niya na nabubuhay sa kasalanan? Kawikaan 11:19. Ang sabi ng Biblia, ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Mapansin ba niyo pahayag ng Biblia, mga kapatid? Kaya hindi lamang hindi sasagutin ng Diyos ang mga lingkod niyang nabubuhay sa kasamaan eh. Kundi ang landas nila ay patungo sa kamatayan. Aling kamatayan? Ang ikalawang kamatayan sa araw ng pag-uukom. Kaya hindi po maliligtas ang mga lingkod ng Diyos kahit pa may tungkulin ka. Totoo, kahit pa ministro. Pero nagpapakabuyo sa mga kasamaan, gaya ng mga kasiwalian, pagsisinungaling, pandaraya, pagpatay ng tao, pag-aapi, paggigipit, at iba pa. Ano ka maliligtas kasi gumagawa ka ng masama? Ano marugdog na pagpapayo ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak? Para tayo mapabuti at manatili sa kanyang pagkukumpong. Kawikaan 4:20-22, ang sabi ng Diyos, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Makikinig lamang ba? Ano pa tagubilin ng Diyos? 14-15, ang sabi ng Diyos, huwag kang pumasok sa landas ng masama. Nakita mo na eh. Masama yung lugar na yun eh. Huwag kang pupunta ron. Masama ang nasa loob niyan eh. Bakit ka pupunta ron? Papasok ka sa diskuhan, di ba? Sa lasingan. Kaya huwag kang pumasok sa landas ng masama. Sabi ng Diyos. Napakasimple. Huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Huwag mo silang gagayahin. Paano po kung nakapalibot ang mga kalayawan? At sila hinahasak tayo ng kasalanan. Ang sabi, ilagan mo. Huwag mong daanan. Likuan mo. At magpatuloy ka. Ano ba ikakatwiran natin, mga kapatid? Sige nga. Kahit ano pa, alibay ang nasa isip ng isang kapatid para pangatwiranan niya. Nahulog siya sa mali, sa kasama, nagkasala siya. Detalyado ang sinabi ng Diyos eh. Huwag kang pumasok sa landas ng masama. Huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Ilagan mo. Masasalubong mo eh. Makakasalubong mo. Sabi ng Diyos, ilagan mo. Madadaanan ko po. Ang sabi ng Diyos, huwag mong daanan. Likuan mo. Kasi, madadaanan mo nga eh. Sabi ng Diyos, huwag mong daanan. Paano? Likuan mo. At magpatuloy ka. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang mga tunay na lingkod ng Diyos na nagpapahalaga at iniingatan ng karapatan at pribilehiyong tinanggap sa Diyos, bunga ng pagiging bayan ng Diyos, hindi po kailanman matutuksong paalipin sa mga kasamaan at kasalanan.
Buong pagsisikap nilang pinapaka ang lahat ng kasama ang sisira ng kanilang karapatan bilang mga anak ng Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos sa mga anak niyang nakikinig at nangahawak na lubos sa kanyang mga turo o kautusan? Kawikaan 4:13 ang sabi ng Diyos, dinggin mo o anak ko at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Paano magiging marami ang taon ng iyong buhay? Kung ikaw madadamay sa kapahamakan, sa kalamidad, sa digmaan, sa sakuna, o sa anumang karamdamang kumakalat, sa makatwid kailan hahaba ang buhay ng tao? Kailan matutupad yung sinasabi, ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami? Sa madaling salita, mga kapatid, iingatan ka ng Diyos Ang Diyos ang magliligtas sa iyo sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Iba-iba't ibang uri ng kapahamakan, mga kapanganiban sa buhay. Ano man ang nangyayari? Mga kapatid, ang panahon natin napakadelikado. Saan ka pupunta na ikaw ay ligtas na masasabi mo? Wala. Ang digmaan at ay kahit saan. Ang terorismo, ang mga kriminalidad, katampanasanan, mga panganib ng mga taong paanimoy, mapapangis tayo. Mga panganib ng mga kalamidad, ng mga karamdaman. Kahit nga ikaw ay nasa sarili mong tahanan, meron na bigla na lang papasok ng masasamang tao. Buti sana kung pagnanakawan lang, hindi. Buong pamilya yung pinapatay. Ang panahon natin ay nakakatak. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Timoteo ang panahon natin ay talagang napakasama. Napakapanganib. Isa-isa ni Apostol Pablo, ang tao ay magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, mababangis. Ganyan ang description ngayon ng mga tao ay babangis. Matingnan ka lang ng akala nila ay masamang tingin, papatayin ka na. May sinasabi si Apostol Pablo, mabangis. Ang tinutukoy ay hindi hayop, tao. Yan kadelikado ang panahon natin. Pero hindi man, ano man ang nangyayari nga sa ating kapaligiran, ay hindi ka maano. Kasi iingatan ka ng Diyos at ililigtas ka niya. O sinong pwedeng gumalaw sa iyo kung ang Diyos ang laging nagsasanggala? Meron ba? Sinong makatatayo sa harap ng Diyos? Ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Tutuparin ng Diyos yan. Ano pa pangako ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa Kanya? Ang sabi ba, pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitiso. Sa makatid, hindi kayang adlangan ng anumang balakid ng pagsubok o pain ng dyablo ang mga anak ng Diyos na masunuri. Tiwasay nilang mararating ang hangganan ng paglalakbay. Higit sa lahat, ano ang gantimpalang tatanggapin ng mga nangahawak na matibay sa mga kautusan ng Diyos? Ang sabi pa, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan. Bakit? Kapagkat siya ay iyong buhay. Ito po ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang kulang sa ating pagiging mga tao ng Diyos. Ang Diyos mismo ang naglatag kung paano niya tayo pagpapalain.
Ang Diyos din ang nagturo sa atin. Paano matutupad sa ating buhay ang kanyang mga pangakong pagpapala. Binigay niya sa atin ang karapatan at pribilehiyong tumawag sa Kanya. Sila'y tatawag sa akin, akin silang diringgin. Tandaan natin ito, mga kapatid. Pagkahumantong sa buhay natin, ang tinatawag na emergency, yung biglang pangangailangan, pagka inabot tayo ng kagipitan, pagka nasuong tayo sa panganib, pagka may nakaambang kalaban na pipinsalain ang ating buhay, tandaan natin ang pahayag ng Diyos. Magsisitawag sila sa akin, akin silang diringgin. Mga magulang, ano ang dahilan? Anong magiging dahilan na tayo mag-aalala para sa ating pamilya? Isang tawag lang natin sa Ama na laging nakaabang at naghihintay sa ating mga panalangin. Mga kabataan, anong ipinangangamba ninyo sa magiging kinabukasan ninyo? Ang Diyos laging naghihintay na kayo'y lumapit at tumawag sa Kanya para kayo'y gabayan, para ituro sa inyo kung anong dapat ninyong gawin para matamo ninyo ang inyong pangarap. Narinig sana ito ng mga kapatid na may sakit. Ano ang ikapanghihina natin kung tayo may mabigat na karamdaman? Ang Diyos ang pinakadakilang maggagamot. Ang gusto lang niya, makita niya sa atin ang pananalig at pagtitiwala. Gamitin natin ang karapatan natin, tumawag sa Kanya, Ama, narito ang lingkod mo. Tumatawag sa iyo. Nangangailangan ng tulong mo. Sapagkat ang buhay na ito ay aking gagamitin sa paglilingkod sa iyo. Sampalatayanan nating lubos sa ating amang kalagayan ngayon, mga kapatid. Mga tunay tayong mga iglesia ni Kristong naninindigan sa katwiran, nagsisikap na mabuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos. Nagtataguyod ng mga paglilingkod sa Kanya. Sampalatayanan natin na sa atin hanggang ngayon ang karapatang tumawag at manalangin sa Kanya. Ibinibigay namin sa inyo ang sandaling pagkakataon para kayo mismo tumawag sa Diyos. Sabihin ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. Sabihin na ninyo sa Kanya ang daing ng inyong mga puso. Narito siya sa ating pagsamba. Naghihintay ng ating mga panalangin. Basbasan nawa ang lahat ng mga anak niya na ngayon sumasamba sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang mga pangako. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Sinariwa mo sa amin sa pagsambang ito. Kung gaano kami kapalan sa gitna ng maraming mga tao sa mundong ito, isinama mo kami sa binigyan mo ng karapatang manalangin at pagkakalooban ng aming hinihingi. Salamat ng marami, Ama, sa pagtsitsaga mo sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Nananatili pa rin
ang dakilang kahalala at karapasan namin. At ngayon ay tumatawag kami sa iyo. Sa pangalan ng iyong buktong na anak, ginagamit namin ang pribilehiyong ito. Tumatawag kami sa iyo, Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Halika na sa piling namin. Muli mo kaming masmasan. Masmasan mo kaming magkakapatid. Masmasan mo ang mga may sakit. Kaloob mo ang luna sa karamdaman. Pagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Alalahanin ang mga magulang. Narinig mo ang daig ng kanilang puso. Ngayon, bigyan mo ng katugunan ang hinihiling ng iyong mga anak. Bigyan mo ng kapanasagan ang kanilang puso at isipan. Ang mga kabataan, tugunin mo ang kanilang mga pangarap na araw-araw ay ipinagpapanasa sa iyo. Sa ibabaw ng lahat, gawin mo silang tunay na sumasampalataya. Masunurin sa iyong mga kautusan upang matupad sa kanilang buhay ang iyong mga pangakong pagpapala. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Anong man ang nangyayari sa mundong ito, tulungan mong maging panatag kami sa paglilingkod sa iyo. Huwag magdalawang isip, huwag mag-alinlangan ng sinuman. Kung natutupad man ang mga ipinagpauna mong mangyayari sa mundong ito bago ang wakas, lalo namang naming tuparin ang aming tungkulin. Lalo kaming maging masunurin sa iyo. Lalo kaming manalig at magtiwala sa iyo. Para lalong matupad sa aming buhay ang iyong pagkukupkup. Makita ng aming mga mata ang gawa ng iyong mga kamay. Ang iyong gagawing pagliligtas sa amin. Ang mga himalang at mga kababalagan na gagawin mo pa para sa amin. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Alalayan mo kami araw-araw. Parang awa mo na, Panginoong Yesus. Lagi mo kaming pangunahan. Tulungan mo kami araw-araw sa aming paglalakbay, maging sa aming mga pagpapasya. Lagi naming maisalig sa iyong mga aral. Ama namin Diyos, lubos kaming sumasampalataya. Narinig mo ng aming mga panalangin. Minsan pa'y binasmasan mo kaming magkakapatid. Yayao kaming ikaw ang patuloy na magiging patnubay namin. Alalahanin mo ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Saan man naroon ang mga lingkod mo, ingatan mo at ipagsanggalang. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa kulungan, dumating na po sana ang araw ng kanilang paglaya. At gunisain mo po ang kapatid na Tenny. Sa kanyang katandaan, bigyan mo lagi ng kaaliwa. Pagkaloob mo po ang ginhawa sa buhay po nila. Mangalan po namin ipinakikiusuyo ang lahat. Sinasampalataya ng ipagkakaloob mo po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.